92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga above na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Miyerkules na gabing ito hanggang alas 12. Alas 12 tayo. At oras 11:33 na ng gabi. Magandang gabi Metro at Mega Manila. At ganoon din dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat ng nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At kung hindi ka pa nakakapag-download ng aming app, i-download mo na yan, especially sa mga Android user. Pumunta ka lang sa Google Play Store at i-type ang FMR Philippines. Nang sa ganoon, mapakinggan mo kami kahit nasa ang lugar ka at kahit anong oras. At gusto kong batiin muna ang baby kong driver. O kanina, sulit na sulit ka. Talaga naman, parang boundary na. Siyempre ba naman, nakiss ni DJ Main? Ulitin ko pa ba? O sige na nga. Ay, talaga naman. Ayan, magandang gabi sa inyo, mapa-riders, mapa-konduktor, yung mga bus terminals natin na talaga namang nagkakape habang malamig ang panahon, habang pinupuno ng pasahero ang kanilang bus. At syempre, hindi ko makakalimutan ang mga pasahero natin. Ay, bago po umalis, magdasal muna at paalala sa lahat ng mga tsuper, mga driver. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho ha. Dahil ang pasahero mo, ikaw ang may hawak ng buhay nila. At tandaan mo, kung may naghihintay sa iyong mahal sa buhay, ganun din sila. Kaya dapat doble ingat. Huwag aantok-antok. At sa lahat ng team bahay ng mga baby ko na nakikinig habang nakahiga na, magandang gabi sa inyo. Kamusta ang naging araw nyo? I hope na masaya. Even na nakaka-stress, part yan ng trabaho. Lahat naman tayo may problema pagdating sa trabaho, nahihirapan, na-stress. Kailangan natin yan para mas ma-challenge tayo na gawin ang ating best everyday. At sa lahat ng vendors natin sa wet market, huwag kayong magpapagutom ha. Bago magtrabaho, bago magbuhat ng kung ano-ano, make sure nyo muna na kayo ay nakakain ng sapat. At ito na nga, tayo rin ay live sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Magandang gabi, Boss Noy! At shoutout to all the Knights San Juan Nepomuceno Council 6115. At Happy Independence Day sa lahat ng mga taga-Kawit, Cavite. At sa lahat dahil holiday bukas. Gloria Constantino Misiano. At shoutout St. Anthony of Padua Transport, Biyahen, Dasmariñas, Loton at PTEX na nakatune in sa main event. Araw ng kalayaan bukas. Ikaw, malaya ka na ba? O pinalaya mo na? Aray ko. Adrian Sabroso, Burner TV. Happy 87th birthday, Arturo T. Ferriol from Pentecostal Missionary Church of Christ. Mary Delay, Comet Ben, Daddy Val, William Mortel, Lawrence Manipor. At shout out sa Eugenio family from Malolos, Bulacan. Ako, baka kamag-anak ko pa kayo. Ayan, by Ogaga. At sa lahat na nakatutok at nakikinig po sa atin ngayon, magandang gabi po. Alam ko ito pinakahintay nyo ngayon. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions.
May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Hi, DJ Main. Tawagin mo na lang akong Lisa. Bago ang lahat, nagpunta nga pala ako sa Ka-Vibes Fun Day sa UP Sunken Garden. Ako yung nakipag-selfie sa'yo na naka-Zumba clothes na orange. Ang saya natin nun, kahit umuulan nung gabi. Sana makita ulit kita sa isang event. Matagal na akong tahimik na tagapakinig ng show mo. Pero ngayon, hindi ko na kaya itikom itong kwento ko. Kasi hindi lang puso ko ang nalilito, pati ang katawan ko. Ito ay tungkol sa best friend kong si Ken. College pa lang, siya na yung safe space ko. Mabait, maalaga, pero may something. Yung lambing niya minsan, masyadong malapit sa peligro. Lagi niya akong tinatawag na baby kapag lasing, pero kinabukasan, tropa lang ulit. Pero DJ Main, iba yung nangyari nung birthday ko. Nag-inom kaming dalawa lang. At tulad ng dati, ayaw naming umuwi ng gabi nang hindi lasing sa tawanan. Pero nung tumugtog yung It Must Have Been Love ng bandang Roxette, sabay titig niya sa akin na parang huhubaran niya ako kahit wala pa siyang sinasabi. Lumapit siya, tumabi sa akin sa couch, tapos binulong. Baby, ilang taon na ba nating pinipigilan to? Hindi ko siya nasagot. Hinila niya ako palapit. Hinalikan ako ng parang gutom na hayop na sabik. Ramdam ko agad ang tindi ng reaksyon niya kahit naka-shorts pa kami. Hinalikan niya ang leeg ko. Wala na kaming pake kung may pagkakaibigan pa kaming masasagip pagkatapos. At ayun, bumigay ako ng tuluyan. Mainit, basang-basa at madulas. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ko habang hinahalikan ang bawat sulok ng katawan ko. 2 beses akong umapaw habang hawak niya ang leeg ko. Pinaulanan ang dibdib ko at pinuno niya ng buong buo. Pero ito yung mas masakit sa lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, wala siyang binanggit. Naging normal lang ulit, tropahan na lang ulit. Ni hindi niya ako tinitingnan ng diretso nung nagkita kami sa tambayan. Ako ito, nabuwal, siya pa yung chill lang. Nalilito ako, nagugutom ulit sa init niya, pero mas lalong gutom sa sagot. Worth it pa bang kausapin sa DJ Main? Tatanungin ko ba siya kung may halaga ba yung gabi na yon? Nasarapan nga ako, pero mas nasaktan ako sa pananahimik niya. Tulungan mo naman ako, DJ Main. I need your advice. From Lisa. Nasaktan, ngunit hindi sinuportahan. Nako, ang sakit nga naman yan. Hindi mo alam kung ano ka ba talaga at ano bang meron sa inyong dalawa. Kaya naman sa lahat ng ka-vibes at baby ko, pwedeng-pwede kayo magbigay ng opinyon dito kay Lisa. Dito sa ating live stream 92.3 FM Radio Manila YouTube channel. Ang hirap niyan. Confusing. Di mo alam saan ka lulugar. Parang bagay kay Ken yung kanta na Hot and Cold ni Katy Perry. Yung hindi mo siya matimpla. Parang today you exist, tomorrow, hindi na. Ang tanong ni Lisa is, worth it bang kausapin siya?
At gusto malaman ni Lisa kung may halaga ba sa kanya yung gabi nang nangyari sa kanila ni Ken. Ang sagot ko dyan ni Lisa, yes. Kausapin mo siya ng diretso. Diretsahin mo na siya. Wala nang patumpik-tumpik nang sa ganun, hindi na nalalaro pa yung feelings mo at alam mo kung hanggang saan lang kayo. Kesa pinapaasa ka niya. At hindi naman ito about sa feelings lang na kung meron o wala. Pero alam mo yung respeto ng pagiging totoo mo sa kanya, sana man lang maibalik niya sa'yo. Pero based sa confession mo, hindi lang naman katawan yung binigay mo sa kanya nung gabing iyon kundi tiwala at damdamin at nagpakatotoo ka. Sana ganun din siya. Hindi yung parang andyan nga siya sa harap mo, pero parang ginoghost ka din niya in terms of wala siyang niha-niho sa'yo. Napaka-mixed signal naman ang ginagawa sa'yo ni Ken. Kaya much better, harapin mo siya. Magpakatotoo ka para sa sarili mo. Pero be ready sa kung ano man ang isasagot sa'yo ni Ken. Kasi pwedeng hindi mo magustuhan yung maririnig mo mula sa kanya. Pwedeng totoong nasarapan siya pero wala siyang balak panindigan ka o kung ano man yung meron sa inyo. Pwedeng naguguluhan din siya. Pero pinipiling tumakas sa usapan kaya hindi kanya kinakausap. Hindi niya hinaharap yung responsibilidad. Although, pwedeng ibalik sa'yo yan. Wala naman kayo, so wala siyang responsibility. Yun yung masakit na katotohanan. Pero kahit ano pa ang isagot niya, at least alam mo, hindi ka aasa sa sarili mong tanong. Wala nang what ifs at alam mo kung saan ka lulugar. Yun naman yung pinaka-importante doon, yung sagot niya. At para din sa peace of mind mo. Sabi ni William Mortel, pwede niyang itanong para malaman kung saan ang standing niya sa guy. At rights niya naman ang alamin yon. Kasi kung gusto niya ng sarap lang, at okay naman sa'yo yung ganong setup, at least alam mo at wala ka nang i-expect para sa kanya o from him. Kesa yung ganyan na nilalaro ka niya, ginugulo niya ang damdamin mo. And Lisa, mag-isip ka din. Isipin mo din maigi. Sabi mo, turing mo sa kanya is safe space mo. Yung pananahimik niyang ginawa na parang walang nangyari at di ka nag-i-exist, tanungin mo na yung sarili mo. Safe pa ba talaga siya? Kasi kung safe space siya, he will not confuse you. Magpapakatotoo siya sa'yo whether may feelings siya o for fun lang yung meron talaga sa inyo. So now, maging matapang ka this time. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo at di mo hahayaang ganyan kanya tratuhin lang. Minsan, kailangan natin maging matapang. Kailangan natin harapin yung katotohanan even masakit man. Kasi ang hirap niyan, araw-araw kino-question mo ang sarili mo. Yung nangyari na yon, ano ba yun? At yung pagtawag niya sa'yo ng baby, hindi naman magsasalita ng ganyan yan kung walang laman. So para mas maliwanagan ka, harapin mo siya. At kung ano man nga din yung isagot niya sa'yo, ikaw ba, willing ka ba? Pag sinabi niya sa'yong, for fun lang kayo, willing ka ba bang ituloy ito? Para sa pleasure mo? O ile-let go mo na siya? So, nakadepende yan sa'yo, Lisa. Kasi yung ganyang lalaki, to be honest, yung pinapakitang ganyan, red flag na yan. Pero, tayong mga babae, lagi tayong nagbibigay ng benefit of the doubt. Kahit
Kitang-kita na natin ang red flag. I mean, hindi lang naman ito sa babae nangyayari, vice versa din. Kahit ano pang kasarian mo, kitang-kita na natin yung red flag. Pero, nagbabaka sakali tayo na, ay hindi, may feelings yan. Naguguluhan lang siya. Natatakot lang siya. Baka hinahantay niya akong gumawa ng aksyon. Ako yung mag-initiate. So ganun tayo nagbibigay tayo ng chance. Pero nakakatakot din yung ganyang tao. Kasi kung totoo yan sa'yo from the very start, magpapakatotoo yan. Kung gusto niya natikiman lang kayo, na situationship lang kayo, sasabihin niya yan sa'yo rekta. Pero yung ganito, very confusing. And baka itong Ken, may possibility din na baka di pa siya ready for you. May mga lalaki kasi na nakadepende yung pagiging ready nila sa taong nakakasama nila. Look, Derek Ramsey. Alam naman natin ang dami niyang failed relationship. Pero, bakit nung dumating si Ellen sa buhay niya, kahit hindi pa sila years magkakilala, nag-propose na siya at pinakasalan niya na agad? It means, natagpuan niya yung babaeng nagpa-ready sa kanya. So yung sayo, Lisa, at yung kay Ken, sad to say, baka, hindi ikaw yun. Pero baka lang naman yan, Lisa. So magiging malinaw ang lahat kapag kinompronta mo na siya at sinabi yung nararamdaman mo at tanungin mo, ano ba ikaw para sa kanya at ano ang meron kayo nang sa ganun matuldukan na yang question mo. Huwag mo na siyang paunahin na siya yung mag-open up o siya yung mag-initiate. Ikaw ang naunang nasaktan, ikaw ang may karapatang magtanong. At pag hindi siya sumagot, yun na ang sagot sa katanungan mo. You need to move on and choose yourself this time. Huwag na huwag kang manlilimos ng pagmamahal sa taong di ka naman mahal. Give room sa taong mahal ka talaga at may respeto sa'yo. Marami yan sa paligid mo. Bulag ka lang ngayon dahil nakafocus ka dito kay Ken. Pero kung titingnan mo yung nasa paligid mo, I'm sure maraming nagkakagusto sa'yo, Lisa. At baka sila ang deserve ng atensyon mo. Sabi ni Comet Ben, parang kanta, am I a friend or lover? Magulo ang isipan ni lalaki. Mahal ka ba niya bilang kaibigan o kaibigan? Kasi ang lalaking sure. Yung lalaking gusto ka. Even may nangyari agad sa inyo, paninindigan niya na yan. Hindi ka na niya hindi ka niya na imamanipulate na pag-iisipin pa. Hindi ka na i-confused. Eto nga sabi ni Boss Noy, ask him kung ano bang meron kayo. Mahirap yung umaasa ka sa wala, parang wala lang. Ikaw ang mas kawawa sa kanya, lalaki siya, walang mawawala sa kanya, sa'yo meron. Tandaan mo, Lisa, hindi mo ikamamatay ang isang taong hindi kaya maging tapat sa'yo. Hindi siya kawalan para sa'yo. Piliin mo yung taong willing samahan ka gabi-gabi kesa sa taong gusto ka lang makasama ng isang gabi. And don't romanticize inconsistency. Confusion is not chemistry. Nakakainis yung mga ganyang lalaki. Bakit ba gulong-gulo kayo? Hindi nyo na lang rektahin yung babae. Kung gusto nyo for fun lang, for fun lang. Hindi yung nagbibigay ka ng mixed signals. Sweet ka,
The next day, ano? Paglasing ka, nakakapag-code name ka pa. Pag normal ka, parang walang nangyari. Ikakapogi nyo ba yan pag ganyan kayo? Nakakainit ng ulo eh. Ang dami kong kilalang ganyan, Diyos ko. Nakakainis lang yung mga ganong lalaki, parang hindi na nagtanda. Pwede mo naman rektahin yung babae. Oh, yun nangyari sa atin. Hanggang dun lang yun ha. Ayokong umasa ka. Kasi hindi pa ako ready. O at least, alam ng babae kung hanggang saan lang siya, hindi na siya mag-invest ng feelings sa'yo. Kung ano na yung binibigay mo, yun lang din ibibigay ng tao. Eh kung gusto mo naman yung babae, eh di i-push mo. Kung ang dahilan mo naman, kasi natatakot ako, baka masaktan ako, eh ganun talaga ang love. You need to risk. Kasi hindi mo malalaman kung panalo ka, kung hindi mo susubukan sumugal. At hindi naman pwedeng irason mo din na may trauma ako. Eh lahat naman tayo may trauma. At lahat ng taong nakikilala natin, hindi naman parehas ng past natin kung anong ginawa sa atin. So hindi mo pwede i-compare yung past mo sa taong nakikilala mo ngayon. Kasi magkakaiba yan. Kaya this time, Lisa, maging matapang ka. Harapin mo to. Hindi dahil nagdedemand ka, kundi para sa sariling katahimikan mo. Ang sabi ko nga, pag yan hindi sumagot, yun na ang sagot. I-block mo na siya, kalimutan mo na siya. You didn't deserve him. At maraming nagmamahal sa'yo, yan ang tandaan mo. Pag inopen mo lang ang mga mata mo sa paligid mo, huwag mong habulin ang isang taong hindi naman karapat-dapat habulin. Kasi kung gusto ka niyan, he will not confuse you. And he will not play yung feelings mo. Kasi ilalagay niya yung sarili niya dun sa sitwasyon mo. Palayaan! Nako, baka yan na ang sign mo, Lisa, ang palayain siya. Kaya simulan mo na bukas yan, saktong-sakto, Independence Day. Palayain mo na yung nararamdaman mo. At kung hindi man maging success, iba man yung naging sagot niya sa'yo, hindi kayo same page, sabihin mo sa kanya, malaya ka na. Love talaga? Pero ako naniniwala ko ang love, ang true love, hindi ka bibigyan ng stress. Hindi ka bibigyan ng confusion. Magiging totoo sa'yo at pure. Kasi yun ang totoong pagmamahal. Maraming salamat, Lisa, sa pag-confess mo kay DJ May. At sana, naliwanagan kang mabuti. At huwag mong ibaba ang value at worth mo para sa taong hindi naman deserve ito. Kaya naman sa lahat na gustong mag-confess kay DJ May, pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetic, Imprint Customs, Fiesta Pre-Game Apple to Apple, Zero Helmets, Spink Philippines, at pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Ming Eugenio. At dito, sa favorite mo, lahat ng ating social media platforms, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Alam ko na pitin ka, basta usaping pag-ibig, maraming makaka-relate dahil maraming martir. Kaya naman samahan niyo ulit ako for another main confession tomorrow night.
Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes. 10 p.m. to 12 midnight yan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo na, good night, baby. I love you. Minsan, may mga gabing hindi mo inaasahan. May tawanan, may lambing, may halik na hindi mo na kayang bawiin. Akala mo, simula na. Yun pala, ala-ala lang talaga ang kaya niyang ibigay. At kahit sinabi niyang mahalaga ka, kinabukasan, parang wala. At ikaw tong naiwan habang siya lang. Ang sakit, diba? Kasi alam mong totoo yung nararamdaman mo, pero di mo sigurado kung totoo rin sa kanya. And that moment may have felt like love, but maybe, just maybe, it must have been love. But it's over now.